Pagkatapos ng ginawa ni Li Yuan sa binata, tinalikuran niya ito at malamig na sinabing hindi nito alam ang kanyang limitasyon. Matapos ilabas ng mga bantay ang sugatang binata, nagmamadaling tumakbo patungo kay Li Yuan ang isa niyang tauhan na nanginginig sa takot upang ipaalam na mayroon na namang dumating. Galit na nagtanong si Li Yuan kung sino ang dumating para mataranta ito ng ganoon, sabay babala na kung uulitin pa ang ganoong pag-uugali ay ipapakaladkad niya ito palabas at ipapakain sa mga aso. Nangangatog sa takot ang tauhan habang ibinubunyag na ang dumating ay walang iba kundi ang maalamat na sealer. Natigilan si Li Yuan at gulat na nagtanong kung nasaan na ito. Sumagot ang tauhan na ang sealer ay nasa mismong pintuan na nila. Biglang napaisip si Li Yuan na anuman ang mangyari ay kailangan muna niyang kumalma sa magulong mundong ito. Dahil nagawa niyang pasunurin ang isang throne bilang master, tinanong niya ang sarili kung bakit hindi siya magiging karapat-dapat na makipagpaligsahan upang makakuha ng mas malaking bahagi ng kapangyarihan. Hindi nagtagal, nagtungo si Li Yuan sa kanilang reception room kung saan naghihintay sa kanya si Fang Yi. Magalang siyang bumati sa sealer at sinabing matagal na niya itong gustong makilala. Ngunit bigla siyang natigilan sa pagsasalita nang maramdaman ang nakakasindak na presensyang nagmumula kay Fang Yi. Pinagpapawisan si Li Yuan habang nakikinig kay Fang Yi na nagsabing dumaan lamang siya sa Musiti para sa ilang opisyal na gawain kaya hindi nito kailangang maging masyadong kabado. Napaisip si Li Yuan kung talaga bang dumaan lang ito para sa trabaho dahil imposible itong paniwalaan. Sa tingin niya ay naparito si Fang Yi upang patayin siya, malamang dahil hindi nasisiyahan ng Spirit Association sa kanyang pagtangging magpasailalim. Kung hahayaan naman niyang bawiin ng sealer ang kanyang throne, agad na naputol ang kanyang pag-iisip. Agad siyang nagtanong ng may paggalang kay Fang Yi kung hindi ba ito napagod sa pagpunta sa Musiti. Nabanggit niyang mayroon silang isang marangyang resort at hot spring hotel na napakahusay para sa pagpapahinga, kaya tinanong niya si Fang Yi kung maaari niya itong i-arrange doon. Nagulat si Li Yuan nang nakangiting sumagot si Fang Yi na maaari naman. Dahil dito, sinabi niya kay Fang Yi na maghintay lamang ng kaunting oras at aayusin niya iyon ngayon din, sabay paninigurado na ibibigay sa kanya ang pinakamagandang karanasan. Nang akmang aalis na siya at tumalikod kay Fang Yi, naisip niya na sa taglay nitong lakas, kung gusto siyang patayin nito ay hindi siya mabubuhay ng kahit isang segundo. Napaisip siya kung maaari kayang naparito ito upang mag-alok ng kapayapaan. Natigilan si Li Yuan at napalingon muli kay Fang Yi nang tawagin siya nito bilang master ng Rain Throne. Binanggit ni Fang Yi na alam naman nito ang mga kamakailang balita tungkol sa pag-aagaw ng mga throne. Tinanong niya si Li Yuan kung hindi ba nito nararamdaman na magkakaroon ng problema ang kanyang sariling throne, at kung mayroon man ay samantalahin ang pagkakataon na sabihin ito sa kanya. Hindi agad nakasagot si Li Yuan dahil sa matinding kaba, sa palagay niya ay naparito pa rin si Fang Yi para sa kanyang throne. Ngunit dahil may ganitong saloobin ng sealer, ipinapakita nito na ang mga mapagmataas na tao sa Spirit Association ay hindi basta-basta pwedeng mang-agaw ng throne dahil kailangan pa rin nilang panatilihin ang kanilang reputasyon. Naitanong niya sa kanyang sarili kung hindi ba ito na ang kanyang gintong pagkakataon. Nagkunwari siyang nakangiting lumapit kay Fang Yi at sinabing walang anuman ang problema. Idinagdag niya na ang Musiti ay isang maliit na lugar lamang na walang sinumang nagmamalasakit, kaya napakabuti naman ng kasalukuyang sitwasyon. At dahil narito si Fang Yi, kailangan niya itong asikasuhin ng mabuti. Pagkatapos, agad niyang inutusan ang kanyang tauhan na kumilos na at ihanda ang lahat para sa sealer. Gusto niya ang pinakamagandang kwarto at mga pasilidad, pati na ang pagkuha ng mga taong magsisilbi kay Fang Yi. Nagbabala siya na pumili ng may pinakamahusay na kalidad, at kung maglakas loob ang mga itong maging pabaya ay papatayin niya ang mga ito. Nagulat si Li Yuan nang biglang tumayo si Fang Yi at sinabing hindi siya interesado rito. Nabahala si Li Yuan dahil sa tingin niya ay hindi ito magandang senyales, at napaisip kung mayroon bang ibang hilig ang sealer. Bago tuluyang lumabas at umalis si Fang Yi, mahigpit niyang iniutos kay Li Yuan at sa mga tauhan nito na huwag siyang gagambalin. Hindi nagtagal, sa kagubatan sa labas ng Musiti, nakatayo si Fang Yi sa gitna ng malakas na ulan. Naisip niya na ang bagong target na binanggit sa agarang ulat, ang master ng throne na may ulan na katangian, ay kasalukuyan ng binabantayan ng Country A. Ngunit ang taong ito, para kay Fang Yi,
ay masyadong hanggal, maikli ang paningin, at nagmamarunong pa. Kung titingnan ang antas ng konsentrasyon ng kanyang espiritual na enerhiya sa rehiyong ito, isa lamang siyang arroganting pinuno sa isang maliit na teritoryo na nag-aakalang kapag naitago ang kanyang throne ay maaari na siyang matulog ng mahimbing ng walang pag-aalala. Pinaalalahanan na nga ito ngunit hindi pa rin nakikinig, at naghahangad pa ring patuloy na kontrolin ang Musiti upang maging emperador dito. Hindi alam ni Li Yuan na kung walang opisyal na proteksyon, siya mismo ay isa lamang matabang piraso ng karne sa paningin ng ibang mga maninila. Dahil dito, nagpa siya si Fang Yi na manood na lamang muna ng isang magandang palabas dito. Sa itaas ng isang malaking sanga ng puno sa gitna ng maulang lungsod, dalawang mahiwagang dayuhang kaaway ang nakatingin sa mga kalye sa ibaba. Ang lalaking nakapayong ay nasiyahan dahil sa wakas ay natuntun na nila ang kanilang target. Makalipas ang ilang sandali, habang mahigpit na nagbabantay ang mga tauhan ni Li Yuan sa labas, bigla silang nagulat. Isang anino ang biglang lumitaw sa kanilang harapan na mabilis na nakapunta sa kanilang likuran, at isa-isa silang pinatay sa pamamagitan ng pagbali ng kanilang mga leeg. Naramdaman agad ni Li Yuan ang matinding panganib at mabilis na lumingon, kung saan tumambad sa kanya ang dalawang mamamatay tao. Ang estrangherong may asul na mga mata ay mapang-uyam na bumati sa Rain Throne Master. Nakangiti itong humingi ng paumanhin dahil sa pagmamadali ay wala silang dalang magandang regalo, sabay hagis ng isang madugong sorpresa sa mismong paanan ni Li Yuan, ang pugot na ulo ng kanyang sariling bantay. Sinabi nitong tanggapin niya ito ng may ngiti. Natigilan si Li Yuan sa matinding takot nang mapagtantong hinahanting siya ng dalawang dayuhang Throne Master. Ang dalawang ito ay walang iba kundi ang Master ng Mist Throne at ang Master ng Power Throne. Nanginginig siya sa takot habang iniisip kung paanong may dalawang makapangyarihang dayuhan ang dumating para sa kanyang buhay. Sa matinding sindek, tumakbo siya papalayo upang hanapin si Fang Yi. Kailangan niya itong mahanap agad dahil kung hindi ay tiyak na mamamatay siya roon. Napagtanto rin niya na ang mga banyagang puwersa ay nagkakaisa na upang hantingin ang mga master ng throne sa Xia Country, at tiyak na hindi ito basta-basta babaliwalain ng Sealer. Habang tumatakbo sa kagubatan sa gitna ng malakas na ulan, naisip niya na mabuti na lamang at ang ulan ang kanyang likas na teritoryo. Nakangiti niyang inasam na magpatuloy lang ang buhos nito dahil buong kumpiyansa siyang hindi siya maaabutan ng mga ito. Ngunit, bigla siyang natigilan ng biglang bumalot ang isang makapal na hamog sa kanyang harapan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat ng isang malakas na pag-atake ang direktang tumama sa kanyang katawan, kasunod ng biglang pagtalo ng isa pang kalaban upang sadyang atakihin siya. Marahas siya nitong sinipa pababa na nagdulot ng isang napakalakas na impact, kaya napasigaw siya sa matinding sakit. Habang marahas siyang inaapakan ng Master ng Strength Throne, dahan-daang lumapit ang Master ng Mist Throne sabay sabing mukhang walang silbi ang taglay nitong kapangyarihan. Ngunit sa ganitong kapaligiran, nagulat daw siya dahil napakainam pala nitong gamitin, para itong isang madulas at mabahong insekto na madaling mangakit ng kalaban, na nag-aksaya lamang ng kanilang oras. Pilit namang sumagot si Li Yuan at nagtanong kung naglalakas loob ba silang patayin siya. Ipinagmalaki niya na ang Sealer ng Xia Country ay kasalukuyang nasa Musiti kaya hinding-hindi sila makatatakas. Samantala, mula sa malayo, pinagmamasdan ni Fang Yi ang mabilis na pagkatalo ni Li Yuan. Napabuntong hininga siya sa pagkadismaya at naisip na lubhang mahina naman pala ang Master ng Throne na ito. Kahit pa hindi ganoon kataas ang ranggo ng kanyang throne, dahil sa katangian ng ulan, nakapagtatakang hindi man lang ito nakaganti kahit isang atake. Sa kabilang banda, tinawanan lamang ng Master ng Mist Throne ang banta ni Li Yuan at sinabing sa oras na dumating ang Sealer ay malamang na matagal na itong bangkay. Inutusan niya ang kanyang kasama na bilasan na ang pagkuha sa kanyang throne. Habang nakangiti, iniunat ng Master ng Strength Throne ang kanyang kamay at nagpaalam na kay Li Yuan. Agad nitong hinawakan sa ulo si Li Yuan, na nag-iwan sa huli na sumisigaw sa tindi ng sakit habang ang kanyang kapangyarihan ay marahas na hinihigop. Nadismaya si Fang Yi sa kanyang nasasaksihan at napabuntong hininga. Akala pa naman niya ay makakapanood siya ng isang masiglang labanan, ngunit natapos lamang ito ng napakabilis. Sa sobrang dismaya, agad na siyang kumilos upang tapusin ang sitwasyon. Lumipad siya pababa habang napapalibutan ng gintong enerhiya at marahas na bumagsak sa likuran ng dalawang Throne Master, na agad na ikinabahala ng mga ito.
Takot na takot ang kanilang ekspresyon nang lumingon sila kay Fang Yi at nakita itong lumulusong patungo sa kanila habang balot na balot ng matinding apoy at nagniningning ang mga mata.